Sa Hyosan High School, sa isang science lab, kinagat ng isang mabangis na daga sa loob ng hawla ang isang batang babae na nagngangalang Hyeonju. Habang hawak niya ang dumudugo niyang daliri, nagpakita si Byung Chan. Lumalabas na ito ang kanyang lab at nang mapansin niya ang sugat ni Hyeonju, isinara niya ang pinto bago siya makaalis at kinuha siya bilang kanyang bihag. Magsimula tayo ng dahan-dahan at kilalanin ng ilan sa mga bida sa ating kwento. Si Nam Onjo ay isang matalino, optimistikong bata ngunit ang kanyang ama na si Nam Soju ay talagang walang pag-asa para sa kanya na maging mahusay sa paaralan. Walang pressure, inamin niya na pantay-pantay ang lahat, lalo na't nagtatrabaho siya bilang paramedic at araw-araw siyang nakakakita ng mga pinsalang nagbabanta sa buhay. Ang isa sa kanyang matalik na kaibigan ay si Changsan at malinaw na may gusto ito sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinapakita, sa halip ay tinatrato siya ng masama. Gayunpaman, wala iyon kumpara sa masamang bully sa paaralan, si Gwynnem. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ilang iba pang mga bata, kabilang si Yoonji, na pinilit niyang pahubarin, at si Cholsu, na pinilit niyang kumuha ng video. Ilang araw na ang nakalipas, si Jinsu, ang anak ng guro sa agham, ay binubuli sa paaralan. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan at sa ilalim ng matingkad na ilaw ng signage sa mga gusali, tumalikod si Jinsu at biglang nagbago. Gamit ang mga baluktot na paa, inilunsad niya ang kanyang sarili sa iba pang mga bata ngunit pagkatapos ay bumagsak hanggang sa kanyang kamatayan o hindi bababa sa dapat ito na ang kanyang kamatayan. Buhay pa siya at dinala sa ospital na may malubhang pinsala. Wala siya sa kanyang sarili at ang kanyang ama na si Byung Chan ay nagpakita at napansin siyang umuungol at galit na galit. Hawak ang isang Biblia, humingi siya ng paumanhin bago pinatay ang kanyang anak. Ito ay hindi sapat bagaman at siya ay buhay pa nang dalhin niya siya sa isang lugar sa kung saan siya ay mananatili para sa karagdagang mga eksperimento sa kalaunan. Samantala, si Soo-hyuk ay nagpakita at nagsisikap na pigilan ito bilang isang dating bully sa kanyang kabataan at napakahusay sa pakikipaglaban, iginagalang nila siya. Sa loob ng kanilang silid-aralan, isinulat ni Gwynnem sa likod ni Yoonji ang salitang "I'm sexy", habang si Byung Chan ay nagle-lecture. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari marahil ay may iba pang dahilan, ngunit ang kanyang mga lecture ay puro tungkol sa mga pambubuli. Isang kumakalat na chismis tungkol sa anak ni Byung Chan na nawawala ilang araw na ang nakakaraan. Bulong-bulungan ng mga bata na amoy nabubulok na bangkay ang kanilang guro sa agham at simula nang mawala si Jinsu, unti-unti na siyang nabaliw at nagkakamali. Well, kung kasama dyan ang pagtali sa nakagat na estudyanteng iyon at pagkukulong sa kanya sa loob ng lab niya, oo, talagang baliw siya. Sa kabilang silid, pumasok si Park Sun-hwa sa silid-aralan, tinanong niya ang mga mag-aaral kung nakipag-ugnayan sila kay Hyeonju ngunit walang sino man ang nakakaalam. Pagkalipas ng ilang sandali, si Hyeonju ay nakalabas na mula sa laboratorio kung saan siya itinago at malinaw na nahawaan siya, pagkatapos ay dinala nila siya sa infirmary, na may mga mata na namumugto at umuungol, at tinawag ang guro sa ospital. Binanggit ng ibang mga bata na parang bulok na bangkay din si Hyeonju. Dumating ang mga paramedic upang kunin si Hyeonju sa pangunguna ng ama ni Onjo. Nagpaalam si Onjo sa kanyang ama na posibleng ito na ang huling pagkakataon. Wala si Hyeonju sa sarili at dinala siya sa gitna ng lungsod. Sa kasamaang palad, nang malaman ni Byung Chan na wala na si Hyeonju, nagulat siya at hinimok silang ilagay siya sa quarantine. Dahil sa pagdukot sa kanya, nilapitan siya ng ilang mga pulis at inaresto. Habang ito ay nangyayari, nalaman natin na ang nurse ng paaralan ay kinagat ni Hyeonju. Hindi nagtagal ay nagbago siya, may mga itim na ugat na nakausli sa kagat sa braso niya. Habang nakahiga siya sa sahig, nanginginig, nakita siya ni Gwynnem at nagsimulang mag-feel. Agad na kinagat ang kaibigan niya at nagbago din. Sa gitna ng nakakakilabot na kaganapan, naputol ang eksena ng drama sa ibaba at ipinakita sa atin si Yoonji sa bubong. Gusto niyang tapusin ang kanyang buhay na impyerno ngunit bago siya tumalon, maraming mga infected na estudyante ang bumagsak sa bintana sa kanyang harapan, nabasag ang mga salamin at nagsimula ang mga nakakatakot na ungol. Patuloy na dumarami ang mga infected at nagdulot ito ng malaking problema para sa mga estudyante sa loob ng kantin. Kabilang sa mga ito ay sina Isak, Changsan at Onjo. Nabigla ang huli at nang may dumating na infected at itinulak siya, lumala ang mga bagay. Habang kumakalat ang impeksyon, ang mga guro ay nagtipon para sa isang emergency na pagpupulong. Habang nagtatalo sila, napuno na si Sun-hwa at nagpasyang gumawa ng anunsyo para sabihin sa iba pang mga bata kung ano ang nangyayari. Ang ginawa niya ay, naglakad siya sa gitna ng kaguluhan dahil ang lugar ay isang ganap na bloodbath.
Sa kantin, sumiklab ang apoy sa kusina habang si Onjo ay iniligtas ni Changsan. Ang isang pang nakaligtas ay walang iba kundi si Gwynnem, tulad ng kasabihan na ang masamang damo ay mahirap mamatay. Pinapanatili niya ang kanyang sarili laban sa mga nahawahan, bagamat malinaw na siya ay natatakot din gaya ng iba. Nagmadali siyang pumunta sa kusina at nagtago sa ilalim ng mesa kasama ang ilan pang bata. Sinubukan ni Changsan at Onjo na tumakas ng magkasama, umiiwas at tumatakbo sa mga pasilyo, gamit ang anumang makakaya nila upang labanan ang pag-atake. Maya-maya, nakabalik na sila sa classroom nila. Ilang iba pang nakaligtas ang nakabalik din, kabilang sina Suhyok at Isak. Bagamat ligtas sila sa ngayon, napakalinaw na hindi sila magtatagal. Ang isang taong nakakaalam kung ano ang nangyayari ay si Byung Chan. Doon sa istasyon, siya ay tinatanong sa kung ano ang nalalaman niya. Si Jae-il, ang detective, ay naghinala na siya rin ang pumatay kay Jinsu. Lumalabas na si Byung Chan ang nasa likod ng lahat. Nag-eksperimento siya sa maraming iba't ibang mga pasyente. Sinusubukan na balansehin ang kapangyarihan mula sa mga pusa patungo sa mga daga. Sa madaling salita, kinuha niya ang testosterone at ginamit iyon bilang isang paraan ng paglikha ng isang rage virus. Bagamat nagsusumikap pa rin siyang gawing perpekto ang serum, ang pagkagat kay Hyeonju ang mahalagang nagsilbing trigger sa lahat ng nangyari. Hindi nagtagal, ang mga serbisyong pang-emergency ay napuno ng mga tawag tungkol sa pagsiklab ng zombie attack. Bueno, lumalabas na ang ama ni Onjo ay isang ring fireman at hindi nagtagal ay tumakbo siya papunta sa paaralan pagkatapos ng maling ulat tungkol sa isang malaking sunog. Malinaw na si Onjo ang tumawag. Maya-maya ay nagpakita si Coach Kang sa silid-aralan ngunit may malaking problema. Nakagat na siya at bagamat nakaharang ang ibang mga estudyante sa mga pinto, hindi rin nagtagal ay nagbago rin siya. Makalipas ang ilang sandali, ganoon din ang isang estudyanteng tinatawag na Minji na kinagat ng guro at nagbago din. Ang nakakabagabag damdamin na paraan ng pagsasabi niya sa iba na ayaw niyang mamatay ay isang nakakaiyak na paalala kung gaano kawalang saysay ang impeksyong ito na subukan at labanan. Nagawa ni Changsan na maipit ang zombie sa tulong ng isang upuan at pagkatapos ay hiniling sa mga bata na lumabas at maghanap ng ibang mapagtataguan. Ang mga batang ito ay lumalaban habang pinamumunuan ni Desu, pagkatapos ay lumabas sila sa tulong ng isang pinto bilang isang barikada upang makagawa ng daan sa mga pasilyo. Ang paraan na ito ay gumana at pinahintulutan ang mga nakaligtas na makaakyat sa susunod na palapag. Napapaligiran sa magkabilang gilid, nagawa ng mga bata na makarating sa science room. Sa kasamaang palad, nawala ang telepono ni Onjo sa labanan. Samantala, ang guro na si Sunhwa ay buhay pa rin. Nagawa niyang makapasok sa broadcasting room. Tinatagan niya ang kanyang sarili at nagtungo sa mikropono upang ipahayag ang nangyayari. Hinikayat ni Sunhwa ang mga estudyante na umalis at lumabas. Ang problema ay ang ingay ay umakit sa lahat ng mga zombie sa bakuran upang magtungo sa loob. Sinusubukan niyang manatiling positibo, sinasabi sa kanilang lahat na humanap ng ligtas na lugar. Ang katotohanan ay, ang impeksyong ito ay hindi lamang sa loob ng high school. Sa pagkahawa ni Hyeonju sa mga nasa ospital, ang fire department at ang pulisya ay mahalagang nahahati sa iba't ibang lugar upang subukan na makahanap ng solusyon. Sa kabilang banda, si Soju ay tinawag sa isang opisina, naiwan siyang napadpad doon, at hindi magawang tulungan ang kanyang anak na babae. Habang nangyayari ito, balikan natin ang mga natitirang estudyante sa Hyosan High. Sinabi ni Isak kay Onjo na gusto siya ni Changsan. Nakakapagtaka, malamig ang kamay niya at biglang nagdugo ang ilong. Lumalabas na infected siya. Nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Onjo na pakawalan ang kanyang kaibigan at itinulak siya ni Changsan sa bintana. Sa paghahanap ng paraan para makalabas, ginamit ng mga bata ang fire hose sa labas para gumawa ng daan pababa. Bumaba sila sa broadcasting station kung saan naghihintay si Sunhwa sa kanila. Isa-isa, ang bawat isa sa mga mag-aaral ay tumungo sa ibabang palapag. Para kay Onjo, hindi niya makalimutan ang kalungkutan para sa kanyang kaibigan. Hinikayat siya ni Changsan na tatagan ang sarili para sa iba. Nang sila ay paalis, natagpuan ni Suhyok ang kanyang sarili na mag-isa pagkatapos ng insidente sa pasilyo kanina. Habang siya ay nakikipaglaban para sa kaligtasan, si Onjo naman ay nailigtas, ngunit si Changsan ay tila nawawala dahil siya ay itinulak palabas sa bintana ng paparating na sangkawan ng mga nahawaang. Samantala, inamin ni Byung Chan na siya ang nagsimula nitong viral outbreak habang kausap niya si Jae-il. Gayunpaman, nakaligtas si Changsan sa kanyang pagkahulog sa balcony. Nahawakan niya ang fire hose, ngunit hinawakan ng isa sa mga nahawahan ang kanyang binti. Natakasan niya ito sa pamamagitan ng pagsipa sa zombie,
habang si Soo-hyuk ay nasa malapit at tumulong gamit ang kanyang akrobatikong galaw at nahawakan ang hose. Himala, ang bagay na ito ay hindi nasira at ito ay isang medyo walang katotohanan na sandali sa totoo lang. Pagkatapos noon, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Nayon at Gyeong-soo na inaakusahan siya ng isang batugan matapos hayaan ang infected na guro na makapasok sa silid. Ang katotohanan ay hindi niya siya gusto at noon pa man ay palagi siyang tinatawag na wealthy. Matapos makitaan ng sugat si Gyeong-soo, inakusahan siya ni Nayon na nahawaan. Sinabi sa kanila na nakita niya siyang nakagat ng zombie ngunit ang totoo ay aksidenteng tinamaan ni Soo-hyuk si Gyeong-soo sa ilong. Lumalabas na naging sanhi ito sa iba na maniwala na siya ay nahawaan. Si Nayon ang nangunguna dito, ngunit tumanggi siyang humingi ng tawad nang lumabas na okay siya. Iginiit pa rin ni Nayon ang pakana upang makamit ang kanyang kagustuhan, kaya gumawa si Sunhwa ng isang malaking desisyon at nagpa siya na dapat siyang manatili sa recording room, kahit man lang sa loob ng 30 minuto para makita kung may magbabago. Pagkatapos ng 30 minuto, nagtampo si Gyeong-soo at tumangging lumabas ng recording room. Upang malutas ang mga bagay, iminungkahi ni Sunhwa at ng mga bata na si Nayon ang pumasok at makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ito ay nagpalala lang ng mga bagay-bagay. Si Gyeong-soo ay nagsimulang magdugo ang ilong nang siya ay lumabas at tila tama si Nayon pagkatapos ng lahat. Sa nanginginig na boses, nagpa siya si Gyeong-soo na umalis sa kanyang sariling kagustuhan at gawin ang tama. Bago siya magbago, nakaranas si Gyeong-soo ng ilang nakakatakot na mga pangitain. Nagawa ni Changsan na gambalain siya sa pamamagitan ng pagsipol ng kanilang paboritong himig ng magkasama at agad siyang itinulak palabas ng bintana at sumama sa iba pang kawan. Ang totoo, pinunasan ni Nayon ang sugat ni Gyeong-soo sa kanyang kamay gamit ang panyo na pinunas niya mula sa walles na may dugo mula sa zombie. Nakita ni Namra ang kabuuan at binalingan siya ng grupo. Iminungkahi ni Namra na punasan ang kanyang sugat gamit ang parehong panyo. Sa kalaunan ay umalis si Nayon, humihikbi, na sinasabing wala siyang kaibigan. Sa kanyang kawalan, sinabihan ni Sunhwa ang ibang mga bata na huwag nang kitilin muli ang buhay. Sa paggawa nito, ginagawa nitong walang kabuluhan ang buhay mismo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumabas siya upang subukang iligtas si Nayon. Hinawakan ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagmamadali silang umalis sa kawan, iniwan ang mga bata sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, napaisip si Soo-hyuk tungkol sa problema nila sa banyo. Maaaring matagalan bago dumating ang mga rescuer. Like father like daughter, si Onjo at ang kanyang ama ay parehong gumawa na paraan sa bagay na ito. Sinabihan ng iba na magpahinga habang naghihintay ng tagapagligtas. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Gwynnem at nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagkatay ng higit pa sa mga nahawahan. Balik tayo sa istasyon ng pulisya, si Byung-chan ay ganap na kalmado tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas. Nakikita niya ito bilang isang tagumpay para sa mahihina na lumaban sa malakas. Alam niya na ang kanyang anak ay binubuli ngunit dahil sa nakakasakit ng damdamin na paraan ng pagharap ng paaralan dito, na sinasabing ito ay kalokohan lamang, at sa kung paano siya dapat maging isang team player, ang nagtulak sa kanya sa bagay na ito. Ang pambubuli kay Jin-soo ay ganap na nawala sa kontrol at ang paglipat ng paaralan ay nagpalala lang ng mga bagay. Sa paniniwalang siya ay nabubuhay sa sistema ng kawalan ng hustisya, ginawa ni Byung-chan ang matapang na desisyon na hawahan ang kanyang sariling anak sa pag-asang matulungan siyang lumaban. Lumikha lamang siya ng isang halimaw sa proseso. Malapit nang matapos ang panayam nang kumalat ang impeksyon ng zombie sa istasyon ng pulisya. Nilabanan sila ni Jae-il sa abot ng kanyang makakaya ngunit mahahawahan na siya. Iniligtas ni Byung-chan ang buhay ng detective, hinayaan si Jae-il na makatakas ngunit nahawa siya sa proseso. The thing is, si Byung-chan ay lumalabas na hindi katulad ng ibang nahawahan. Siya ay tila mas masigla at nakakalakad ng mahinahon sa mga pasilyo. Bago siya magbago, sinabi niya kay Jae-il ang tungkol sa kanyang laptop na maaaring naglalaman ng mahahalagang pahiwatig upang mapigilan ang impeksyong ito. Nang malaman ang bagay na ito, lumabas si Jae-il, nahanap ang isa pang opisyal at tinulungan siya. Sa paaralan, pinapanood ni na Changsan at Onjo ang isang buong grupo ng mga helicopter na nagsimulang lumipad patungo sa bayan. Gustong subukan ni Onjo na kunin ang kanilang atensyon. Gayunpaman, si Namra ay nagpaalala ng isang mas matinding problema, ang matinding pagkauhaw. Bagamat nagawa na nila ng paraan ang kanilang mga paghihirap sa banyo, wala silang tubig o pagkain na halatang malaking problema. Upang subukan at makahanap ng solusyon, nagpa siya ang mga bata na kailangan nilang pumunta sa opisina ng guro. Bukod pa rito, kailangan nilang maghanap ng telepono para malaman kung ano ang nangyayari.
Nagpa siya sina Changsan at Suhyok na pumasok sa silid ng mga guro upang kumuha ng telepono. Sa kasamaang palad, sinira ni Yoonji ang karamihan sa mga telepono. Sa kanilang pagnanais na makahanap ng gumaganang telepono, gumapang si Changsan upang kunin ang nakahiwalay na telepono sa sahig, ngunit nagdulot ito ng paghihiwalay nila habang sinusubukan nilang iwasan ang mga zombie. Natagpuan ni Changsan ang kanyang sarili sa opisina ng punong guro kasama si Gwynnem, na itinali ang prinsipal at naghahanda na patayin siya. Sa pagdating ni Changsan sa eksena, gulat na gulat siyang nanonood habang pinuputol ni Gwynnem ang lalamunan ng lalaki at pinatay siya. Kinuha ni Changsan ang telepono at nagmamadaling pumunta sa ligtas na lugar, na iwan ang bully na humahabol sa mga pasilyo sa kanyang likuran. Nang inihagis niya ang kanyang kutsilyo, na lumipad sa hangin, tinamaan nito si Changsan sa likuran. Nakaligtas siya sa pag-atake ng kutsilyo sa kabutihang palad. Ang hawakan ng kutsilyo ang tumama sa kanya, pagkatapos ay sumugod siya sa silid-aklatan upang makatakas. Sa kasamaang palad, hindi nalalayo si Gwynnem at naglaban ang dalawa sa tuktok ng mga bookshelf. Kalaunan ay tinamaan ni Changsan ang mata ni Gwynnem at inihagis siya sa mga nahawahan. Tinanggal ang kanyang mata at iniwan siya sa kanyang kapalaran. Sa kalaunan ay nagawa ni Changsan na makalabas ng library at naligtas sa huling sandali ng isang archery girl gamit ang kanyang mga arrow. Sa social media na puno ng mga chismis at maraming masamang teorya, bukod pa sa batas militar, nagpa siya ang gobyerno na putulin ang lahat ng komunikasyon mula sa Hyosan sa labas ng mundo, kaya mag-isa na sila ngayon. Nangako ang gobyerno na gagamitin ang mga kasangkapan nila upang iligtas ang mas maraming tao hanggat maaari, ngunit walang paraan para makipag-usap, habang ang signal na naglalaho sa buong bayan at ang nakuhang telepono ni Changsan ay mayroon lamang 6% ng baterya at mukhang hindi maganda ang mga bagay. Ang grupo sa loob ng broadcasting room ay nagpa siya na ihinto ang pagmumuni-muni ng kanilang mga bunganga at aktwal na gumawa ng mga aksyon. Bukod pa rito, kailangan nilang gumawa ng plano para iligtas si Changsan. Nagtulungan sina Junyong at Onjo para maghanap ng mga bahagi ng drone para magamit ito para hanapin si Changsan. Sa tagumpay ng operasyon, nagsimulang lumipad ang drone. Gamit ang camera na nakamount dito, nakita nila mismo kung gaano kalawak ang impeksyon. Natagpuan nila siya sa music room, at pagkatapos ay ginamit nila ang mga speaker para makipag-usap sa kanya, na sinasabi sa kanya na tumahimik at huwag pumunta kahit saan. Balik tayo sa library, buhay pa si Gwynnem at hindi naman siya infected. Ayon sa magkakasunod na mga salaysay ni Byung-chan, lumalabas na may ilang cell na bahagi ng virus na ito na nag-evolve at nag-mutate sa isang antas na sila ay may kamalayan. Kaya si Gwynnem, siya ay karaniwang nahawahan ngunit isang uri ng kalahating zombie. Sa dumudugong mata at sabik sa paghihiganti, sinimulan niyang hanapin si Changsan. Nag-iwan si Cholsu ng SOS note para sa sinumang rescue. Gayunpaman, si Yoonji ay nagkataong buhay pa, sa kabila ng maraming beses na nakagat sa labas ng silid ng guro at natagpuan ang kanyang sarili sa banyo na hinuhugasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Siya ba ay isa pang nakaligtas sa impeksyon at naging kalahating zombie? Samantala, sinusubukan ni Jimin na magpakamatay ngunit nailigtas ng kanyang mga kapwa-estudyante mula sa pagtalon sa bintana. Hindi siya sigurado kung paano magpapatuloy. Nilapitan siya ni Onjo at kinausap siya tungkol sa mga kalungkutan ng kanyang pamilya. Ayaw na ni Onjo na mawalan ng higit pang mga kaibigan at maaari siyang makiramay sa pakiramdam ng kawalan ni Jimin. Pagkatapos ay napindot niya ang button ng mikropono at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong paaralan. Nagbigay ito kay Namra ng ideya kaya nagpa siya siyang gamitin ang tunog bilang isang distraction para ilabas ang mga zombie at dalhin sa malayong lugar. Si Suhyok ang unang nagsalita at nakipag-usap siya kay Changsan, sinabihan siyang humawak ng mahigpit, hanggang sa magsalita si Onjo at sabihin ang parehong bagay na tanging pinakinggan niya. Sa kasamaang palad, nakikinig din si Gwynnem at may hawak na kutsilyo, sumugod siya para sa broadcasting room para hulihin sila nang wala sa oras at patayin si Changsan. Habang ang lahat ng mga zombie ay ginugulo ng mga broadcast na nagmumula sa mga speaker sa bawat sulok ng pasilyo, isang hamak na zombie ang nangyaring naipit sa dingding sa labas mismo ng broadcasting room. Palagi nitong hinahampas ang ulo habang ang buong grupo ay dahan-dahang dumadaan, ngunit ang isa sa kanila ay nakagawa ng tunog na nagbunyag ng kanilang presensya. Nagpatuloy ang paghabol at nakarating sila sa ligtas na lugar. Gayunpaman, napagtanto ni Gwynnem kung ano ang ginagawa ng mga bata. Nakita ang kanilang sketch plan sa broadcasting room at ipinagpatuloy ang kanyang paghabol. Sa kasamaang palad, lumalabas na nakaharap din niya si Suhyok. Sinubukan siyang iligtas ni Namra ngunit bilang kapalit ay nakagat siya sa kanyang braso.
Nagawa siyang patumbahin ni Soo-hyuk sa bintana na nagpahintulot sa dalawa na makatakas. Ang natitirang mga bata ay sinusubukang makapunta kay Changsan ngunit sa paggawa nito, muli silang napalibutan. At ang mas masahol pa, si Namra ay nakagat at maaaring maimpeksyon. Dahil walang mga bata na nakauniforme ng paaralan ang mga nasa quarantine, napagtanto ng ama ni Onjo na kailangan niyang umalis. Samantala, ibinalita ni Changsan sa iba ang tungkol sa pagkahawa ni Gwyneth. Dahil siya ay nahawaan ngunit hindi isang tunay na zombie, hindi alam kung ano ang kinahinatnan para kay Namra ngayong siya ay nakagat. Nagpa siya si Soo-hyuk na tanggapin ang responsibilidad para sa kanya, piniling tumayo sa tabi ni Namra at pinigilan ng iba na saktan siya. Hindi nagtagal, lumaki ang tensyon sa pagitan nila ni Changsan. Sinubukan ni Onjo na kausapin siya ngunit sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na si Namra ay nahawaan o hindi bababa sa nahawahan ng ibang uri o variation ng virus na ito. Duguan ang mga mata niya at may kantab ang mukha ngunit hindi dumudugo ang ilong o malamig na kamay. Ang poot ay agad na nag-apoy sa grupo na nagbabanta na ibaling sila laban sa isa't isa. Upang sugpuin ang anumang pagdududa, itinali ni Soo-hyuk ang kanyang kamay kay Namra na tinatanggap ang buong responsibilidad sa anumang maaaring mangyari sa kanila. Ang bawat isa sa mga bata ay gumamit ng handheld camera upang ipadala ang kani-kanilang mga huling mensahe, kumanta si Daesoo, habang ipinangako ni Onjo na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagpasalamat si Namra sa pagtitiwala sa kanya ni Soo-hyuk. Inamin ni Soo-hyuk na ang iba ay natatakot at ginagawa niya ito upang subukan at tulungang sugpuin ang kanilang takot. Ayon kay Namra, napigilan niya ang kanyang pagnanasa salamat sa pagdinig sa boses ni Soo-hyuk sa kanyang ulo. Habang nag-uusap sila, inamin ni Soo-hyuk na gusto niya siya, habang gusto rin siya ni Namra at saka sila naghalikan. Sa labas ng parking lot, naabutan ni Gwyneth ang kanyang dating kaibigan na si Mayong Hwan na nagkataong buhay pa at nagtatago sa ilalim ng truck. Ilang beses niyang sinampal si Gwyneth bago sinabi sa kanya na tumakbo para sa kotse sa kabilang daan, ngunit binali ni Gwyneth ang kanyang kamay at isinakripisyo siya sa kawan ng zombie. Hindi na niya gustong itulak pa dahil siya na ang boss ngayon. Sa loob ng music room, nagsimula silang mag-set up ng isang gawaing binubuo ng isang balangkas upang makatakas. Ang kanilang destinasyon ay ang bubong ngunit ang kanilang plano ay isang mapanganib. Nag-set up sila ng pundasyon para harangan ang mga zombie sa tabi ng silid gamit ang musika para akitin silang lahat. Sa pag-asang matakasan ang mga humahadlang sa kanila, habang isang buong grupo ng mga zombie ang sumalakay sa silid. Si Daesoo ay sumisigaw habang ang iba ay gumagamit ng mga cymbal at drum. Si Daesoo ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Parami ng parami ang mga zombie na dumarating. Pagkatapos ng mahabang labanan, nakatakbo sila sa rooftop. Sa rooftop, si Chol-soo ay nasa bubong ngunit nakalock ang mga pinto. Sa kasamaang palad, ang mga bata ay naipit sa rumaragasang mga zombie at sa pagtanggi ni Chol-soo na buksan ang pinto, gumamit sila ng tarp upang pigilan ang mga zombie pansamantala. Sa kasamaang palad, hindi ito magtatagal. Di nagtagal ay dumating na si Gwyneth kung nasaan sila at nagawa niyang harapin ang kanyang mga kalaban. Tumingin siya kay Changsan at binigyan siya ng nakakatakot na tingin. Nagpa siya si Chol-soo na itikom ang kanyang bibig at iligtas ang kanyang sarili kaysa sa ibang mga bata. Hindi niya sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa mga nakaligtas, sa halip ay iniwan sila sa kanilang kapalaran. Nang lumipad ang lahat ng mga sundalo, biglang bumukas ang pinto dahil sa sunog sa gusali, ngunit huli na ang lahat. Habang naglalaban sina Changsan at Gwyneth, nahayag ang kakaibang kapangyarihan ni Namra, na iniligtas si Changsan mula sa nagngangalit na si Gwyneth, hinawakan niya ang leeg nito at pagkatapos ay itinapon siya pabalik sa hagdan. Nagpa siya ang mga bata na gumawa ng malaki at matapang na signal ng SOS kung sakaling bumalik ang helicopter. Habang nagtatrabaho sila sa gabi, ang mga tripulante ay nahihirapang gumawa ng apoy, hanggang sa napagtanto nila na si Namra ay mayroon palang lighter. Natagpuan ni Gwyneth si Nayon na nagtatago sa music room at pagkatapos niyang sabihin sa kanya na nagugutom siya, kinagat niya ang kanyang leeg. Balik tayo sa bubong, ang grupo ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang buhay. Nagbukas si Changsan at ipinahayag na gusto niya si Onjo mula pa noong mga bata pa sila. Nang umalis si Onjo sa grupo para kumuha ng espasyo, tumango si Soo-hyuk para puntahan siya at kausapin siya, ngunit sinabihan lang siya ni Onjo na umalis. Pagkatapos nito, nagawa ni Gwyneth na umakyat sa labas ng bubong at nakarating sa rooftop. Agad niyang hinawakan si Onjo upang akitin si Changsan para subukang pigilan siya. Iyon lang ang gusto niya. Habang hinahampas niya si Changsan sa lupa, sinimulang itulak ang kanyang mga hinlalaki sa mata ni Changsan. May kakaibang lakas si Gwyneth.
Hindi lamang niya nagagawang baliin ang mga bloke ng kahoy gamit ang kanyang likod, ngunit iniikot din niya ang kanyang katawan sa paraang hindi man lang siya bumabagsak sa ilang matitinding sipa. Ang kakaibang manifest ni Namra ay muling nagsimula at gamit ang parehong lakas kanina, nilabanan niya si Gwyneth. Tinulungan ni Suhyok ang kanyang kasintahan, ngunit nang napagtanto niyang hindi niya kayang talunin si Gwyneth, itinapon niya si Gwyneth sa kanyang kamatayan. Ngunit, tulad ng dati, tumayo itong muli na parang walang nangyari, patuloy pa rin siya sa kabila ng mga nabali na mga buto. Ayon sa isang scientist, ang istruktura ng RNA ay nagbabago sa lahat ng oras na nangangahulugan na ang virus ay lumalabas na nagkakaroon ng kamalayan at nagbabago. Balik tayo sa bubong ng Hyosanhai, ang gang ay tumatanggap ng mas maraming bisita. At hindi si Gwyneth sa pagkakataong ito, ngunit sa halip, ang Black Hawk ay nagpakita sa isang misyon sa pagkuha sa laptop. Iniisip ng mga bata na sila ay iniligtas, ngunit sa halip, sila ay napaligiran ng mga adik sa baril na mga sundalo. Ang bawat sundalo ay kinuha ang kanilang temperatura, kabilang si Namra. Sa kabutihang palad, ang mga sundalo ay inisip na siya ay may hypothermia at sa halip ay binigyan siya ng kumot. Nang simulan ng mga sundalo na i-airlift ang lahat ng mga bata patungo sa kaligtasan, si Yoonji na nagkataong nasa quarantine zone, ay pinaslang si Cholsu, na naging sanhi ng pagdududa ni Siyenmo tungkol sa planong ito. Napagtanto niya na ang virus ay nag-mutate at ngayon ay walang paraan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nahawahan at sa mga hindi. Kaya nagbigay ng utos si Siyenmo na patayin silang lahat. Sa kabutihang palad, ang kapitan ng squad ay tumangging barilin ang mga bata. Humingi siya ng paumanhin bago lumayas palayo sa mga nakaligtas. Nang may sakay ang laptop, umalis ang mga sundalo dala ang kanilang mga tropeyo habang ang mga bata ay muling naiwan sa kanilang sarili. Balik tayo sa quarantine base. Si Yoonji ay binihag. Desperado si Siyenmo at ang iba pa na alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang virus ay tiyak na nag-mutate at nagbago sa isang bagay na naiiba hindi bababa sa kanya. Upang malaman kung sino talaga ang nahawaan o hindi, ang mga sundalo ay gumawa ng matinding hakbang. Ang mga mamamayan ng Hyosan ay hiniwalay sa iba. Kasabay nito, kumikidlat sa kalangitan habang bumubukas ang langit at hinuhugasan ang bayan. Para sa mga nasa bubong ng paaralan, hinayaan nilang dumaloy ang kanilang mga emosyon na dumaan sa isang matinding pagsubok. Sa gitna ng bagyong ito, nagkaroon ng bagong ideya si Changsan. Gusto niyang gamitin ang ingay ng kulog bilang paraan ng pagbabalat kayo sa kanilang paggalaw. Bukod pa rito, gusto nilang magtungo sa mga bundok, ganap na lumayo sa urban area. Ang plano ay nakatakda ng isagawa at ang grupo ay bumuo ng mga pares na magkahawak kamay upang mapanatili ang bilis. Ang kawawang si Deso ay ang tanging naiiba pero hawak niya ang sariling kamay at mukhang okay lang iyon. Habang lumalabas sila sa harapan, parang okay na ang lahat. Sa pangunguna ni Changsan sa kanyang grupo sa paligid ng paaralan, dumiretso siya sa kanyang ina. Si Changsan ay nabighani at gustong iligtas ang kanyang nanay. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-isip si Deso at hinampas siya ng tubo sa ulo. Nawalan ng kontrol si Changsan at pinigilan ng iba pang mga mag-aaral na bugbugin ang kanyang nahawa ang ina. Ito ay ganap na walang kabuluhan at ito ay halos nagdulot lang ng pagkasira sa buong plano. Sa kabutihang palad, hinila ng mga bata si Changsan, sa kabila ng pagsigaw niya ng nanay sa kanya. Hindi sapat ang ingay ng kulog na nakabibingi para sa pandaman ng mga zombie, sinusubaybayan ng mga zombie si Changsan at ang iba pa at sinimulan silang habulin. Habang tumatakbo ang grupo palayo, hindi nalalayo si Junyong at ang iba pa. Iniwan ni Jimin si Hyoryong sa mga zombie pagkatapos niyang madulas, ngunit sa kabutihang palad ay naroon si Hari kasama ang kanyang grupo at iniligtas nila ang batang babae mula sa malagim na kapalaran. Dahil dito ay muling nakasama ni Woojin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa kabuuan, ang grupo ay nakapasok sa gymnasium. Kaya lang, ang buong lugar ay puno ng mga infected at sa kabila ng kulog sa labas, ang mga zombie ay naalerto at uhaw na uhaw sa dugo tulad ng dati. Sa kasamaang palad ay napatay si Junsong sa kabila ng kanyang mga pagsisikap habang ang iba ay nagtago sa loob ng storage room para sa gabi. Isang tao ang naiwan sa labas at iyon ay si Jimin na naligaw sa kanyang daan at napunta sa open field. Tinatawag niya ang kanyang ina habang nagbabago siya, kasabay ng mga pagsasalaysay mula kay Byung-chan ang nagpapatunay na ang Jonas virus na ito ay patuloy na nagbabago at ang ibig sabihin nito ay halos imposibleng gumawa ng bakuna para dito. Matapos muling likhain ang virus para sa kanilang sarili, kinumpirma ng mga scientist kasama si Siyenmo na lahat ng nasa tala ni Byung-chan ay tama. Hindi sila sigurado kung mapipigilan nila ang pagsiklab, at ang mas masahol pa, nagsisimula na itong kumalat sa labas ng Yangdong.
Nangangahulugan din ito na si Sian Mo at ang kanyang mga nakatataas ay maaaring kailanganin na ganap na kalimutan ng Hyosan at hayaan itong ganap na masira. Balik tayo sa storage room, ipinakilala ng dalawang grupo ang bawat isa sa kanila ng maayos. Si Desu na lumalabas na may gusto kay Hari ay tinawag si Woojin na kanyang bayaw na ikinainis ni Hari at sinimulang salakayin si Desu. Gamit ang mga bowl ang binabato niya sa kanyang mukha at itinutulak ang mga trolley patungo sa kanya. Nakalikha sila ng napakaraming ingay na nagpa-alerto sa mga zombie sa labas. Nag-click din ito ng ideya kay Suhyok. Pagkatapos ng ilang hindi pagkakaunawaan, humantong sila sa isang sesyon ng pagboto kung magsasama ba sila o magtutulungan bilang isang grupo. Lumalabas na magsasama sila sa isang grupo kaya lahat sila ay nagpasya na magsuot ng baluti pagkatapos magbahagi ng isang chocolate bar at dahil sa katakawan ni Desu, kinain niya ang huling natitirang bahagi bago pa man makakuha si Junyon. Ang kanilang plano dito ay kinabibilangan ng pagpapatong-patong at pagkatapos ay gumamit ng isang trolley ng mga kagamitan sa gym upang ilayo ang mga zombie at makarating sa pintuan sa kabilang panig ng gym. Sa wakas ay handa na ang grupo na umalis, sinubukan nilang itulak ang mga zombie. Ito ay isang masamang plano, lalo na nang sila ay napalibutan. Dito isinakripisyo ni Junyon ang kanyang sarili upang tulungan ang grupo na itulak ang tren, siya ay nakagat bilang resulta ng pagtulong kay Mijan. Sa ibang lugar, si Sian Mo at ang iba pa ay binigyang kahulugan ng NIS. Napagpasyahan nila na sa loob ng isang linggo, ang impeksyon ay kakalat sa maraming kalapit na bayan at pagkatapos ay sa Seoul. Kapag tumama ito sa kabisera, ang virus na ito ay magdudulot ng hindi pa nagaganap na antas ng pinsala. Kaya't ang tanging solusyon na kanilang naiisip ay ang bombahin ang buong lungsod ng Hyosan upang pigilan ito sa pagkalat. Isang lalaki na hindi pa napapansin sa ngayon ay si Soju. Siya ay tumakas mula sa quarantine zone upang iligtas ang kanyang anak na babae at patuloy pa rin sa pagtakbo. Na-corner siya sa isang construction site pero nagawa niyang makalaya. Samantala, si Changsan at ang iba pang grupo ay tumawid sa pintuan ng gymnasium. Nang mapagtanto nilang nakalock ang pinto at nakakadene mula sa kabilang panig, biglang nagpakita si Soju sa tamang oras upang iligtas ang kanyang anak na babae at ang iba pang mga bata, tulad ng isang superhero sa mga pelikula. Niyakap ni Soju ang kanyang anak na babae. Sa wakas ay muling nagsama ang mag-ama habang ang iba pang mga bata ay nag-uunahan para sa kaligtasan at sinusubukan tumakas sa mga nakakakilabot sa gymnasium. Binigyang inspirasyon ni Soju ang grupo na dumaan pabalik sa kanyang dating dinaanan sa pamamagitan ng tennis court at pagkatapos ay sa construction site at higit pa. Sa kasamaang palad, pagdating nila doon, naabutan sila ng zombie horde at pinalibutan sila nito. Gamit ang signal flare, nagawa ni Soju na gambalain ang mga zombie para makatakas silang lahat. Si Soju ay nagsimulang sumipol at kalaunan ay isinakripisyo ang kanyang sarili upang matiyak na ang mga bata ay makakarating sa kaligtasan. Ayon, nakagat na pala siya. Pagkatapos magpaalam sa kanyang anak, pinatay si Soju. Nagpatuloy ang mga bata, papunta sa construction site at, pagkatapos magtago mula sa higit pang mga zombie, natagpuan ang kanilang mga sarili sa scaffolding sa labas. Habang ito ay nangyayari, si Gwynnem ay nagtatanong kay Min-jae para sa mga sagot. Na nagkataong nakatakas sa archery training center gamit ang kanyang pana at palaso. Kinagat siya ni Gwynnem matapos makakuha ng mga piraso ng impormasyon tungkol sa kanilang lokasyon. Habang si Gwynnem ay nagpapatuloy sa paghahanap para sa mga bata, si Sian Mo at ang iba ay binibigyang kahulugan kung ano ang mangyayari. Ang mga opisyal ay maglulunsad ng mga drone na maglalabas ng tunog upang puntiriyahin ang mga lokasyon ng mataong lugar upang akitin ang lahat ng mga zombie sa open field. Partikular sa mga pangunahing lugar kung saan maaari silang maglunsad ng mga missile para pasabugin ang mga ito. Kabilang sa mga lugar na ito ang downtown ng Hyosan at Hyosan High. Napagpasyahan nila na ang 50,000 nahawahan ay mapapawi kasama ang 10,000 na asymptomatic at hindi pa nahawahan. Balik tayo sa construction site. Ginamit ni Namra ang kanyang sobrang pandinig upang alamin kung ano ang nangyayari mula sa helicopter na lumilipad sa itaas. Nang marinig ang napakaraming drone na inilabas at ipinadala sa buong bayan, nalaman niya na isang nakakakilabot na sakuna ang magaganap. Katulad ng kung paano sila nahanap ni Gwynnem at nakipaglaban kay Changsan. Kinagat niya si Changsan sa kanyang braso at bumagsak si Gwynnem sa lupa. Tumanggi si Changsan na hayaan ang iba na magduse mula sa kanyang nakakakilabot na kapalaran at nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili, hindi umaasa na maging isang half-zombie tulad ni Namra. Niyakap ni Changsan si Onjo sa huling pagkakataon at ibinigay ang kanyang name tag.
Pagkatapos ay inakit niya ang lahat ng mga zombie sa gusali upang gumawa ng puwang para makatakas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang mortal na kaaway sa lugar ng gusali sa ibaba habang ang iba ay nagmamadaling pumunta sa bundok gaya ng plano. Pero sa pagkakataong ito, talagang tinanggal ni Gwyneth ang mata ni Changsan. Nakakapanghina at medyo masakit pero wala ito kung ikukumpara sa mga susunod na mangyayari. Ang 4 na pangunahing lugar ay pinasabog, kabilang ang Hyosan High, ang sports complex, at ang downtown area. Nakatakas ang mga bata, habang sina Gwyneth at Changsan ay parehong malamang na napatay sa sumunod na nagliliyab na apoy. Nang magtagumpay ang operasyon, nagpasya si Sienmo na magpahinga. Kapag sumapit ang umaga, magpapadala sila ng mga tropa sa Ground Zero upang tingnan kung ano ang natitira at tingnan kung may mga nakaligtas. Para kay Sienmo, pagkatapos tawagan ang kanyang asawa, si Sienmo ay nagpakamatay sa kanyang opisina gamit ang kanyang baril dahil sa labis na bigat na nararamdaman niya sa lahat ng mga buhay na kanyang kinitil. Ito ay pagkatapos na mapanood ang huling video mula kay Byung-chan, kung saan kasama ang pagpatay niya sa kanyang asawa at anak bilang huling paraan nang hindi siya makahanap ng bakuna. Nasaksihan natin ang pagkawasak ng mga pagsabog ng bomba, kabilang ang bangkay ni Changsan na may hawak ng name tag ni Onjo. Samantala, si Onjo at ang iba pang nakaligtas ay bumalik sa construction site upang subukang hanapin si Changsan. Umaasa pa rin siya na mahanap ang kanyang childhood friend. Walang naamoy si Namra at hinikayat niya si Onjo na umalis, at iyon ay marahil ang pinakamaganda nilang gawin. Maagang umaga, dumating ang mga sundalo at nagkumpulan sa lugar. Sa kabila ng pambobomba sa mahabang kalye, ang lahat ay lubhang napinsala ngunit buo pa rin habang lumilipat sila sa pagitan ng mga tindahan upang tingnan at kunin ang sinumang nakaligtas at patayin ang mga zombie na naiwan. Hindi nagtagal bago makarating sa bayan si Namra at ang iba pa. Nagulat sila kung gaano kalinis ang lugar at kakaunti ang mga bloodline sa mga lansangan. Si Namra ay tila nakakadama ng mga zombie, bukod pa sa kanyang mas mataas na pandinig at hindi maipaliwanag na superhuman na kakayahan. Pinamunuan niya ang grupo sa likod ng mga eskinita patungo sa bayan kung saan nagpasya ang lahat ng bata na maghanda at lumaban. Marami ring zombie at parang ito na ang huling laban. Ito ay ganap na kaguluhan at sa kasunod na labanan, si Woo Jin ay nakagat habang nililigtas si Hari. Matapos patayin si Woo Jin, ginamit muli ni Namra ang kanyang mga kakayahan upang kumbinsihin ang iba na tumakas. Si Namra ay patuloy na nakikipagbuno sa sarili niyang madilim na pagnanasa, bagaman may boses sa loob ng kanyang ulo na humihimok sa kanya na kainin sila, napagtanto na nagugutom na siya, kaya sinubukan ni Namra na pakalmeyan ang sarili mula sa grupo. Pinalo ang kanyang ulo ng paulit-ulit at kinakagat ang kanyang braso upang maiwasan ang kanyang pagkauhaw. Napansin ni Soo-hyuk na umalis na si Namra at nagmamadaling bumalik para hanapin siya. Sumama rin sa kanya si Onjo nang makita nila ang batang babae na kumakain ng isa sa mga namatay na nahawaan. Sa kalaunan ay umalis si Namra matapos sugurin si Onjo, determinadong lumayo sa iba at hindi sumuko sa matinding pagnanasa na kainin sila. Samantala, sina Desu, Hari, at ang iba pang nakaligtas ay nakarating sa mga sundalo at sumuko. Agad silang dinala sa quarantine zone. Ang mga bata ay hindi gaanong nakikisama, matapos iwanan sa rooftop at iwanan upang mamatay, lahat sila ay nananatiling tikom ang bibig tungkol sa nangyari, higit pa sa pag-amin na sinimulan ito ni Byung-chan sa pamamagitan ng pagkidnap kay Hyeonju. Gusto lang nilang matapos agad ang panayam. Pagkatapos ay lumaktaw tayo ilang araw na nakalipas. Nagpasya ang mga lider ng partido na huwag magsagawa ng pagdinig sa pambobomba sa Hyosan at wakasan ang batas militar. Matagal na silang nasa loob ng quarantine at lahat ay naiinip na. Agad na tinungo ni Onjo ang pader sa kalagitnaan ng gabi upang magbigay galang kay Changsan at sa iba pa. Nag-iwan ng merienda sa tabi ng puno, sinubukan niyang magpatuloy. Gayunpaman, sa di kalayuan ay nangyayari ang isang mahina at kumikislap na liwanag na nagpapahiwatig ng isang campfire. Balik tayo sa kampo ng quarantine, natagpuan ni Onjo si Soo-hyuk. Nag-abot siya ng balita tungkol sa campfire at naniniwala siyang maaaring ito ay si Namra. Pupunta siya sa gabing iyon at agad na nagpasya si Soo-hyuk na sumama sa kanya at syempre, nandoon din ang lahat ng iba pang bata. Pagkatapos, binigay nila ang kanilang paggalang sa kanilang mga namatay na kaibigan at pagkatapos ay bumaba sila sa mga labi ng paaralan. Sa bubong, nakakita sila ng campfire. Habang nagtitipon sa paligid nito, nagpakita si Namra na may matinding ngiti sa kanyang mukha. Inamin niyang na-miss niya silang lahat pero hindi siya sasama sa kanila. Ibinalita ni Namra na ang iba pang nakaligtas na tulad niya ay nagtataglay ng parehong sobrang lakas at sumali siya sa kanila.
Sinubukan ni Onjo na isama siya ngunit pagkatapos ngumiti, nangako si Namra na mananatili silang magkaibigan at tumalon mula sa bubong na ikinagulat ng lahat. Ang aking pangwakas na conclusion sa serye ay ito ay talagang nakakawili dahil iniuugnay nito ang epekto ng virus sa kalupitan at kagustuhan ng isang tao na mabuhay. Ang mga bully na gaya ni Gwynnem ay nakaligtas sa kamatayan ng maraming beses sa pamamagitan ng kanilang kalupitan habang ang iba ay nananatili sa kanilang tunay na pagkatao upang iligtas ang kanilang mga mahal. Ito ay isang kawili-wiling kwento sa isang genre na alam nating lahat at nagdaragdag ng karagdagang layer sa serye. Ang serye ay lubos na nagniningning sa mga pagpipilian na ginawa ng mga tao sa panahon ng matinding kalungkutan. Ang mga mahihirap na desisyon ay ginawa sa buong serye at mahirap paghiwalayin ang palabas mula sa kamakailang pandemya. Ang mga nasa kapangyarihan ay binigyan ng mga pagpipilian at alam na kung alin man ang kanilang piliin, maraming tao ang mamamatay. Ang pagkakasala ng survivor ay naging isang malaking punto sa serye dahil dito at ito ay isa na ang All of Us Are Dead ay mas mahusay na gumanap kaysa sa maraming mga palabas at makakaramdam ka dito ng simpatsya para sa mga karakter na marahil ay gumawa ng mga pagpipilian na hindi mo sinang-ayunan. Ang All of Us Are Dead ay isang kapanapanabik na serye ng zombie na puno ng mga brutal at marahas na eksenang kinasasangkutan ng mga karakter na pawang tao. Bagamat hindi nito naabot ang kasikatan ng kamanghamanghang Squid Game, ang serye ay isa pa ring mahusay na piraso ng palabas na siguradong lalamunin ng mga tagahanga ng genre ng zombie tulad ng isang masarap na utak. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.